Para saan ito? Trip lang? Wala lang? O project sa JPL? Oo, tama. Ano pamagat? Documentary about Dr. Jose Pasiano Laurel na pinaghirapan nila. Ay, ako na naman talaga ng araw na ito. Ganda mo talaga. Pawin yan, please. Ganda ka lang pala, Jay. Wait, Arby. Ang ginagawa mo, wait ba tayo? Kanina pa nag-aaral. Siko. Pero naghahanda lang ako para sa project natin. Anong project? Anong project yan? Sa documentary ni JPL. Bakit ikaw lang ito makakaalam? Kasi mga magaganda yung mga malalandi. Oo nga. Bravo! Kasi ano gagawin natin para sa project natin? Isip tayo. Anong gagawin natin? Ano talaga? Ang hirap naman. Mahirap mag-isip-isip. Ito. Alam ko na. Mag-interview tayo! O, tara na! Agad ba? Talaga? O, na-excited na ako. Sabi, tara na, nag-iisa na natin! Minarap na kami. Ano yan? Ano yan? Kalabuhay ni JPL. Yan pala yun. Ayun na lang yung picture na kuha natin. Oo, bago niya yan. Oo, pogi na dyan, oh. Sino nga ba si Jose P. Laurel? Alala niyo po ba kung sino siya? Si Jose Laurel. Ano pong mga nalalaman niya tungkol sa kanya? Yung nag-start up ng Lyceum. Bukod po doon. Ano, siya yung sa Japanese government. Ay, kasi ginawa ko yung project ko, kapatid ko isang araw. Isa po siya sa naging presidente ng Pilipinas. Siya po si Jose P. May alam mo ba kayo sa kanya kahit po? Sa kanya wala. Sige po, ma'am. Pwede po kayo ma-interview. Kilala niyo po ito? Hindi po, isa po siya sa naging presidente ng Pilipinas. Presidente, Manuel Quezon. Hindi po. Roja. Hindi rin po. Magkaya. Papanahon po yan po ng hapon. Rahon ng hapon. Eh, di si ano? Rahon ng hapon. Si Garcia. Gusto niyo na po malaman kung sino siya? Ako si Pastora, Academia de Rio. Gusto niyo po malaman kung sino siya? Ano lang kasi ang masiding ng mata ko. Gusto niyo po malaman kung sino po siya? Ha? Gusto niyo po malaman kung sino po siya? Siyempre. Siya po si Jose P. Laurel. Ay! Yung taga Batangas. Opo. Oo. Binuto ko ito noon. Noon po. Si Laurel Senior. Opo. Ano pong alam niyo tungkol sa kanya? Ay, napakabait.
Paborito niyo po siya? Oo, paborito ko to, si Laurel. Guwapo. Parang si Rizal din eh. Si Rizal. Kaya ang dampi lang buhok niya pag gano'n. Pagsumenyo. Namatay na ito. Nakipag-ibig pa ako eh. Naniniwala po kayo na taksil siya sa bayan? Kilala po ba siya? Sino ba yan? Manuel Quezon ba yan? Hindi po. Dati po siya naging presidente po. Oo nga. Rojas? Hindi po. Sino pa rin? Bakit? Pero panahon po siya ng hapon po. Ay, hindi ko kilala yan. Bakit panahon pa ng hapon? Pero baka may idea po kayo kung sino po siya. Filipino. Opo, Pilipino po. Gusto niyo po malaman kung sino po siya? Batangas to? Laurel? May alam po ba kayo tungkol po sa kanya? Asa may siyo ba kayo? Wala po kayo po. Ay, kasi taga rito ako sa Gentry. Eh, may rayo naman ng Batangas sa amin. Eh, kung panahon pa yan ng hapon, dapat ako naman mas may edad na. Walang di pa ako senior citizen kasi. Sige po. Thank you po. Tatanong lang po kami, konting ano lang po, Tatanong daw. information lang po. Mga ka-picture friends. Project lang po sa school. Project daw tayo. Nakikilala niyo po kung sino siya? Si ano? Ay, opo, tama po. May idea po ba kayo kung ano yung mga na-contribute niya sa atin or nagawa niya para sa atin? Ano po ba kakakilala niyo sa kanya? Currently? Siyang ano, matawag natin heroes. Dahil sa marami yung siyang nagawa. Sige, pupunta. Kami kay Kuya nakaupo. Tungkol saan? Tungkol kay JPL. Okay, sige. Sama ako ah. Ay, hindi pwede. Baka mat, ako napakahina sa mat. Hindi po. Hindi mata, sigurado kayong hindi mat. Opo. Napakahina sa mat. Ba't kung mo na po na picture, baka tumalbugay siya ito, mama. Hindi po, project po kasi Ano ba? ito. Kilala niyo po ito. Isa po siya sa naging presidente ng Si Pilipinas. Benyak. Hindi po. Hindi ko makakala yan. Panahon po ng mga Hapon. Si Jose P. Laurel po. May alam po kayo tungkol sa kanya. Yan nga, presidente, naging presidente. Pero meron po kasi kumakalat na balita na nung naging taksil po siya sa bayan. Naniniwala po ba kayo na taksil po siya sa bayan? Ay, wala na yun. Sige po, maraming salamat. Sa Pangulo ng Pilipinas. Ito po. Yung mga dating Pangulo. Kilala niyo po siya? Hindi ko kilala yan eh. Si Jose P. Laurel po, ng Barangay. Okay. Ay, baliktad siya. Kilala niyo siya? Hindi. Siya si Jose P. Laurel. May anak kayo sa kanya? Wala. Maraming salamat. Kaya hindi ko magapos kayo. Ngayon mo, ano yun? Ano yun? Tungkol po dito sa taong ito. Ito, bebe, oh. Uy, kilala niyo po siya. Naging pangulo po siya ng bansa katulad ni na Manuel Quezon. Kilala niyo po siya. Siya po si Jose P. Laurel. May alam po kayo tungkol sa kanya. Kahit konti-konti lang. Ito ba meron? Kuya, cellphone mo to? Binibunot lang yun. Ayun daw. Sa kabila. Sige po. Thank you po. Dati nabubos ako pera sa ganito. Ate, medyo hindi makabulong. Isa po siya sa Ito. Ito pala mga hapon. Kanina po niya po si Manuel. Napakain si Alam ko yan, no? Ngayon nakalimutan ko na eh. Tagal na eh. Naging kasi siya po siya noong panahon ng mga hapon. Siya po si Jose P. Laurel. Matagal ko nang alam, nakakalimutan ko na. Maraming Thank you po.
Sisi yung kuya, magkano? Wala, 3 lang naman eh. Wala. 15, 25 na yung 25 may kulungan? Kaso naman din naman magdadala ng may lamig na ito. Nadadala mo Ano masasabi mo din? Hindi naman ito eh. Kahina ko. Paano ba kasi yung sisi? Buta pa dito presko eh. Guys, di ba may interview pa kayo? Ayun nga pala. Sorry ah. Sorry. Kuya, thank you. Thank you kuya. Okay, kuya. Pasensya. Ito tayo, Guys, hindi dyan yung daan dito. Ano matay sa security sa bahay? Alam ko, yung pang naman yun. Kasi, ako na lang. Ay, kasi yung boyfriend ko sabi ko. Sabihin mo, may lamig sa Batangas. Sisiw. Sit down. Ano yung interviewin niyo? Ate, ang iyong po dito. story background. Ay, hindi ko kilala yan. Sige, pangulo ko ng Pilipinas. Anong flavor? Ayun, kuya, ibong mo. Dito mo pala. O, Kuya Ibong. Kilala niyo po ito? Ayun, bili na Hindi ba yung Tasmania? Hindi po. Ay, si ano, Laurel. Ito. Yes! Anong flavor na yun? May alam po kayo sa kanya. Yung sinila sa mga estudyante. Wala na yata akong alam. Kahit Tumaas pa, lalo pa konti-konti lang. tumaas. Ay, basta sabo kayo kung... Ayun. Kilala mo ba ito, Nak? Ay, be? Naging presidente siya. Ay, kuya, lagay ito. Naging presidente siya ng Pilipinas noong panahon ng hapon. Kilala mo ba ito? Ha? Hindi. Kaya kilala mo kasi siya. Pangalan niya starts with the letter J. Bali siya yung president during the Japanese time. Meron po kayong alam na mga balita tungkol sa kanya or yung buhay niya po, kahit brief lang. Kahit brief lang. So, ang major understanding ko about Jose P. Laurel is that he is the president during the Japanese time. So, siya yung, kumbaga, Japanese-sponsored government. So, hindi actually yung kanya yung pamumuno, kundi dun sa sinasabi ng mga Japanese. So, siya din yung naging pinaka tinitingnan ng mga Pilipino during that time bilang isang strong factor dahil nasa time na tayo ng digmaan. Opo. Alam niyo po yung mga contribution niya sa Pilipinas? Okay, so I think one of the major contribution based on my understanding is that siya yung naging parang pinuno ng mga Pilipino during the Japanese era or the World War II. Ano po yung katutulan niya sa gobyerno? Kahit or ilan po, kunyari, naging presidente po siya. Ano po, baliman po sa pagiging presidente, ano po yung alam niyo na naging katutulan niya? Ang naging katungkulan niya sa pamahalaan, locally kasi hindi ganun ka-extensive yung knowledge ko about his ano. But aside from being the highest leader ng bansa, I think na nakakuha din siya ng posisyon sa ating Congress. Meron po kasi balita dati na naglaway. Puppet president. Parang republic president pa. Ano yung pagkaalam mo na naging contribution niya sa Pilipinas? Endorse namin. Kung sino yung nasa larawan? Opo. Sino siya? Si Jose P. Laurel. Ilan birthday niya? Kapon. Yung Biyernes, birthday niya yung Biyernes. March 9. May alam ka ba sa kanyang panunukulan? Siya po ay naging president ng Commonwealth. Sasabi ko, kaya Tepi Laurel. Ginawa niya lang ang kanyang gawa bilang pagkakas. Kasi sa kasaysayan ng Pilipinas, iniwanan sa kanya ni Quezon ang responsibilidad sa mga hindi niya may sasamang pinuno ng Commonwealth noon dumating na ang mga hapon. Kaya si Laurel noong panahon na yan ay Secretary of National Defense. Secretary of Justice pala, I mean. Ayan. Hindi ako.
Kaya, isa siya doon sa mga naasahan ng mga Pilipino na maipagpatuloy yung pamamahala na iniwan ni Quezon. Kaya nga lang, kung itatanong ninyo ay yung pagiging president niya na, yung panahon ng Hapon, medyo, kasi pagdating sa mga Hapon, galit ang mga Pilipino eh. Kaya kahit na ginagawa nila rin yung kanyang tungkulin, sa isipan ng ibang Pilipino, hindi na tama yung ginagawa niya. Kasi nga, parang hati na eh. Alam nga, hindi niya sundin yung Hapon, eh itinalaga siyang presidente ng Hapon. Kaya ang nangyari dyan, sa mata ng ibang Pilipino, taksil talaga siya. Kasi pinaglilingkuran niya ang Hapon. Eh basta ang mga Pilipino noon, basta naglilingkod sa Hapon, tinuturing na talaga nilang taksil. Kasi ganoon sila kagalit sa mga Hapon. Tapos, wala namang masyadong nagagawa nga si Laurel. Kasi kontrolado naman ng mga Hapon yung bawat gagawin niya. Hindi niya talaga magawa yung dapat niyang gawin bilang presidente ng Pilipinas. Ma'am, tanong ko lang po, kung kayo po yung nasa posisyon ni Laurel, susundin niyo po ba yung Hapon para manatili sa posisyon o kayo na po yung ibababa ng sarili niyo para malinis lang po yung pangalan niyo? Palagay ko, hindi naman ginawa ni Laurel na sumunod lang sa Hapon para sa sarili niya. Kasi nga, bago pa naman dumating ang Hapon, pinuno na siya ng Pilipinas eh. Diba? Sana siya sa nasa gobyerno. So, ibig sabihin, maaari ang pagkakaalam ko, ang opinion ko kay Laurel, hawain niya yun, tungkulin niya at hindi po pwedeng sabihin na para sa sarili niya lang yung ginawa. Hindi para din sa Pilipinas. Ma'am, sa panunungkulan niya po, ano po yung mga tumatak po na, sa Pilipinas ng mga achievements niya? Ano yun sa nagawa niya sa Pilipinas? Ulit ang tanong. Ano po yung mga yung nagawa niya para sa Pilipinas? I mean, yung mga nabago niya sa batas. Yung nag-benefit po yung mga tao, mga Pilipino po. Pagkatulad na sinabi ko kanina, limitado naman kasi ang naging gawain niya para talaga sa pagtupad sa kanyang gawain. Diba? Limitado kasi kahit gusto niya, kontrolado siya ng Hapon. Pero, di ba nung matapos naman ang panahon ng Hapon, balik uli siya sa gobyerno. Sa Rojas Administration, ito nga yung, ano to? Laurel Langley Agreement. So, ibig sabihin, meron uli siyang ginawa uli para sa Pilipinas. Na po pwede natin sabihin na pwede rin sundan. Pwede rin sundan ng iba natin mga kababayan. Na, kumbaga dati, tinakwil ka. O eto ngayon, bumabalik ulit para patunayan mo sa mga Pilipino na ang gusto mo talaga maglingkod. Thank you po, ma'am. Sir, meron po ba kayong idea kung sino po yung nakikita niyo sa picture? Teka lang, sir, pakita ko lang sa mga camera. Sino nga ba yan? Clue number 1. Isa po siyang presidente ng Pilipinas. Osmeña. No? Rojas. Hindi po, medyo maaga-aga. Maaga-aga kay Rojas. Panahon ng Hapon. Manuel Enriquez. Malapit na po. Sino na po? Saka nakalimutan ko. Lyceum. Teka ha. Parang alam ko na. Lyceum ha? Opo. Ito Batangas. Opo. Tama na po. Sino nga ba yung namatay na yun? Laurel. Yun, sir. Josephine Tama. Laurel. Ito po si Josephine Laurel. May magbibigay po ba kayong detalye na alam niyo po sa kanya? Nung nanunungkulan pa po siya.
Hapon. Siya po yung siya po yung nadidiktahan ng mga Hapon. Teresita kami. Oo, kasi nga noon panahon ng Hapon, para bang binigyan niya ng kaunting ng Hapon ng kaunting kapangyarihan niya. Pero nag-focus siya sa dapat pag-aaral dapat focus ng eskwelahan, kaya di ka naman minsan pangarap bago umuwi siya ng Batangas. Kasi noon parang nasa Maynila siya nung liberation na ba yun, malapit mag-liberation after ng hapon umuwi na siya ng Batangas kasi nagkasakit siya. Pero sir, sa tingin nyo, naging taxation pa kayo natin? Ay, sabi ko ma'am, may idea po ba kayo ma'am? Sino po yung nasa librado? Manuel Alcantara. Sir, lumabas na kayo ma'am. Ano ba yun? Opo, malapit na po kay Quezon at may pinagigitnaan po. Laurel? Yun po. Yung sabi mo, di Laurel. Kamukha kasi ng lolo ko. Yun daw, may alam po na kayo tungkol kay Sepi Laurel. Puppet resident. Opo, sa puppet government. Ma'am, nung ano po yung alam niyo kung ginawa niya nung panahon na sinakop po tayo ng hapon? Naku, halika rito! Teenager! Baka ipalabas niya sa ano Kuya, kilala mo yung nasa picture? Okay. So, ano yung idea mo o yung mga nasasabi mo tungkol sa kanya? Yung sa yung di ba naging president siya dati sa kasi pagkaka-exile ng mga Pilipinas sa Japan. Yung pagkakasakop sa atin. Tapos ayun, nabalitaan ko siya yung founder ng ano ba yun, na Lyceum. Ma'am, nakikilala niyo po ba yung taong ito sa Laurawan? Ay, naku, si Jose Pantaleon y Laurel, taga Batangas. Siya naman ay hindi elected as president, appointed by the Japanese government yan ang talagang ang Pangulo noong panahon ng hapon ay si Manuel Quezon. Ngayon, nagkasakit si Quezon, pumunta siya ng Amerika, sa Nueva York, New York ngayon. Ngayon, itong si Osmeña yung kanyang vice president ni Quezon, ngayon ayaw siyang, kumbaga ayaw niya sumunod sa mga Hapones. So, ayun na appointed by the Japanese government. Ngayon, tinawag ng mga Pilipino na siya isang kolaborador o taksil sa bayan. Tinawag yan ng taksil sa bayan kasi, kumbaga ibinenta niya, chinucho. Kumbaga, ibinenta niya yung Ngayon, nung tumagal, muntik na nga after the Japanese government, yung the Japanese regime, ginawan to, kumbaga matidemanda siya. Dahil kumbaga, gumampi siya sa mga Hapones. Pero, na-explain naman niya ng mabuti bakit hindi siya dapat makasuhan. Na-explain naman niya, na-depensa naman niya yung kanya sarili. Pero, kung tutuusin, hindi elected as president yun. Ma'am, kung kayo po yung nasa lugar ni Laurel, ano po yung gagawin niyo? Susunod po kayo sa Hapon? O kayo po mismo ang bababa? At hayaan po maraming Pilipino po ang masaktan ng araw? Ayok. Ba't ako susunod rin? Ba't ako susunod sa kanila? Para na rin ako nagtaksa, para ko na rin ibinenta sa sarili ko. Kaya, sa akin, hindi ako susunod. Yan talaga. Ayoko sumunod sa mga Hapones. Katulad ng ginawa ni si Abad Santos. Si Abad Santos. So, si Abad Santos ay hindi kumuha, hindi yan sumunod sa gusto ng Hapones. So, ang naging kapalit, buhay niya. Pinatay siya by firing squad. Pero ang sabi nga niya,
konting tao lang daw pinipili para mamatay sa bayan. At isa ako sa napili para mamatay, sabi ni Abel Santos. So, yun ang ginawa niya. Pinili niya na mas mamatay para sa bayan kaysa, kumbaga bumaligtad. Tawag natin ngayon bumalingbing. Saan niya gagawin? He was the president ng puppet government sa Opo. Ikaw po. Meron po ba kayong alam tungkol sa kanya nung panahon ng hapon, yung mga nagawa niya, yung mga naging aksyon niya nung panahon na sinakop tayo ng hapon? Alam niyo ba yung tungkol sa siya yun nga, puppet government, na sinusunod niya lahat ng utos ng Hapones? Sa tingin niyo, agree ba kayo doon sa ginawa niya kung kayo nasa lugar niya? Hindi. Ano po yung ano niyo? Sa tingin, siguro nag-taksil ba siya? Ganon? In a way, medyo siya naging taksil. Pero in a way, medyo rin niya pinaprotektahan yung Pilipinas. Pero medyo lang. Medyo lang. Hindi, sa ganda lang. Kung kayo yung nasa posisyon niya na i-appoint kayo ng Hapones, okay lang ba sa inyo na susunod kayo kahit hindi nyo naman gusto yung ginagawa? Hindi ako susunod kung alam ko na hindi yung tama. So, papayag kayo na paslangin kung kinakailangan dahil hindi nyo gusto yung mga nagginagawa? Para sa bansa. Oh, sure. Ako ba ang Philippines ko eh? Habang president po, isa pong president. Ano po hawak? Sige, alam ko. Hindi ko rin kakalala. Wala nga ako Kilala. Nung kilala ako si Marcos na eh. Oh, hindi mo. Nalay niyo ba may kilala pa yun? Wala. Ano po? Ako interested sa din yan. I'm not interested in politics. Naka-record po. Record po. Ha? Naka-record mo na agad? Okay. What's the truth? Opo, yung pagpakita po namin picture, kailangan niyo pong hulaan. Yun ang problema ko. Di ko alam eh. Manila Quezon? Sige ba, ma'am? Sinabi-agad ako. Ano sino to? Sige, ikaw tinatanong eh. Yan. Alam ko yan. Sino yan? After Manuel L. Quezon po. Malay ko, si Usmeña. Hindi. Ako din Usmeña kasi gawa ng mata. Taga Batangas? Opo. Sino? Taga Batangas yun eh. Sino? Bahay namin yun eh. Sino? Ma'am, second clue, ma'am. Taga Batangas nga eh. May eskwelahan pa nga yan doon sa namin sa Tanawan. Kilala niyo na po. Di ba? Tama? Oo. Doon niya kaya sa kanto. Sino, ma'am? Sino? Sino po? Sino? Hindi! Kilala ko nga yan. Hindi naman alam ko sino. Batangas nga yan. Doon yung picture. Wait! Cut mo muna. Sige, cut. Ano ba rin ako dalawa? Yung happy si Secariaga. Nagwala kayo sa akin kanina eh. Tutulungan ninyo yan. Ganyan eh, sa may Tanawan, pagliko natin papuntang Santo Tomas, may school. Anong pangalan niya? Taga Batangas siya. Sino to? Sino presidente to? Lawin. Ayun, si Lawin. Sabi ko sa'yo eh. Taga Batangas yun eh. Wow, kilala nyo. Wala ka lang pala. So, ibig sabihin may konting idea kayo sa kanya. Meron naman yun. Sige, pakishare na. Ano ba yun? Yung idea. President, pangatlo, half puppet, LPU. Yeah. Ilaan ko dyan. Hindi ano yung kasama mo sa presidency niya. Wala ka. Wala na ako. Hindi pa ako buhay ng mga joke lang. Hey! Ano daw bang meron sa pet monitor? Ano? Hindi ko Okay? Okay na. Sige. Tungkol kay Jose P. Laurel. Ay, kala ko si Jose Pesa. Bali, kilala niyo po ba yung presidente na yun? Sa pangalan medyo. Sa pangalan ng... Anong masasabi mo tungkol sa kanya? Wala akong alam sa kanya. Ano ba yun? Kalimutan na alala. Gagraduate na kasi kayo. Grabe na, kapagod mag-interview. Oo nga, tinga. Gutom na ako. Imbito niyo ako sa'yo, nakalimutan kita. Hindi ako
Hindi, kasi sunod-sunuran siya dun sa mga Japanese. Sa bayan natin. Yung mga naging mga presidente natin, yung may nagawa rin naman siya sa bansa natin. Yung mga ibang tao lang yung nagagawa siya. The judge. Ay, hindi nagtataksil. Laurel, ay buhayin pa lahat yung mga matanda parang siguro katulad mo. Napakabait ito. Did his job as a president. At yung presidency niya kasi nasa time ng turmoil. Kasi World War II nga eh. So, hindi pagtataksil yun sa bayan. Kung ang titingnan natin ay yung mas pinapaboran niya yung mga Japanese noon. Kasi he still performed his job as the president. Ma'am, sa tingin niyo po ba naging taksil po siya sa bansa after na po? Siyempre, once na may ikaw ay gumanyan-ganyan, taksil ka na. Ikaw na kaya sumagot. Actually hindi, kasi di ba nga siya pa ngayon na muna sa bansa natin. Yung kahit na sinakop na tayo ng mga Hapon. Hindi, ginawa lang niya yung part niya. Siguro, yung paraan na no choice siya eh. Nung ginawa niya yung president, yung kanyang action na yun. Yung pagtanggap na na presidente. Wala siyang choice kundi tanggapin. Yung panahon ng hapon. Si ma'am. Ma'am, sa tingin niyo po, baka kung ako rin na nasa sa lugar niya, tatanggapin ko rin. Tatanggapin pa? Ano pa ba ang gagawin? Ano pa aanin doon? Ma'am, sa tingin niyo po, naging taksil nga po ba si Jose P. Laurel sa bansa natin? Siyempre hindi. Yun naman panahon yun ng Hapon eh. Sa panahon kasi ng Hapon. Babalik ko ang tanong sa inyo kung sa palagay nyo ba hindi niya tinanggap. O, ano magiging noon? Ano magiging buhay? Oo. Kung hindi niya tinanggap yun. Ano ngayon na magiging? Kaya nga sabi ko, naka-choice siya kung hindi tanggap. Ha? Dahil kung hindi, kahit ikaw, tatanggapin mo. Tsaka yung opportunity niya Pangulo na siya ay maging Pangulo that time. Tingin niyo, naging taksil siya sa bansa natin matapos niyang sumunod sa mga inuutos ng hapon? Hindi naman eh. Kasi nga lalo mapapasama ang Pilipino, lalo maraming mamamatay. Kapag sumunod. So, sa tingin niyo po... Kaya ang ginawa niya, sa akin, ang ginawa niya, parang siya pa rin nga ang sumasangga eh. Para maiwasan ang maraming mamatay. Yun ang alam ko lang sa history, wala na. Taksil sa bayan. May bago kasing balita na naging taksil daw po siya sa bayan. Hindi naman. Hindi. Ano po yung sa tingin nyo? Mabait yan. Maano yan sa taong hindi ko yan taksil. Opo. Si Gloria taksil. Hindi namin po. Pagod, pero masaya. Oo nga, enjoy naman. Ang dami na binig. Nalala si ate, matanda. Oo naman. Matuwan ba? Oo, ang dami na alam kay JPS. Buti pa siya. Morning, guys. Okay, ang akin yung nakapagod. Nakapagod ng interview. Ay, ako nakayan ata ako sa interview. Parang hindi na exercise niya. Gawin mo lagi. Kamusta naman? Gusto naman yung na-experience sa pag-interview? Wala, yung iba, sinasabi, taga-Batangas, hanggang doon lang. Iba na sabi, bait-bait daw ni JPL. Totoo naman yun. May ilan naman na naniniwala na hindi naman talaga siya nagtaksil sa bansa. Buti pa yung sinasabi niya sa akin, ay oo nga po, yun na lang sinasabi. Ang dami naman gwapo sa mundo. Eh yung akin nga, pag pinakita mo yung picture niya, sasabihin, kakilala ko yan, si Manuel Rojas. Si Manuel Quezon. Si Video Quirino. Ito. Pinoy Henyo. Pero kahit ganun, kahit medyo madaming hindi nakakakilala sa kanya, may mga tao pa din naman na maraming sinasabi tulad ni Lola, di ba? Tama. Talaga namang daman-daman ko sa kanya na napakabait talaga. At alam niya kung ano nangyari kay Lauren nung pamanamunan nila. Kaya, Ring! Bell na.